Sa banal at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na numero 45 sa atin pong mga himnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ang Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-usik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan pag-isasala, laging umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupuri, inaawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha, ang hakit, umaasang galakang bungang kapalit. Sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong patuloy na purihin, sambahin ang ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 21 po ang ating sunod na aawitin. Ay ang kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan, ang
ay tumawag kay Jesus nang tayo'y maligtas, sapagkat ang ating kaway nasa taas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating nadaanan. Pawin sa puso ang ating alilangan. Siyang ating kaakbay, sapagkat itong mundo ay wawakasan na, at hahatulan ng Diyos Ama. Kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa, pagsisihan ng sala. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating daraanan. Pawin sa puso ang ating alilangan. Siyang ating kaakbay. Kaya tayong mga kawal ni Kristo Jesus, maging banal sa paglilingkod, upang tamuhin pangako niyang mahirog. Manatili tayong lubos. Si Jesus, siyang nubay sa lahat nating daraanan. Pawin sa puso ang ating alilangan. Siyang ating kaakbay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, 31 sa ating mga himnaryo. Iglesyang ililigtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sumunod, lahat ay nililimot, pasa ng krus. Tayo ay
sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay ilagak, ingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awain.
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po namin, una na nga po sa lahat sa loob ng ating mga sariling tahanan, sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Kinakailangan po na una muna nating husain ang ating mga sarili at ang ating sariling mga sangbahayan. Charity must always begins at home. Ito po ang kalooban ng Diyos sa langit, na ang kalooban niyang ito ang lahat ng mga tahanan, sambahayan, ay mapa sa Panginoon muli o mapa sa paglilingkod lamang sa Kanya, upang ang buong sanglibutan ay magkaroon muli ng kapayapaan, kasaganaan, at sa Kanyang ikalawang pagparito kung ang lahat po ng mga tahanan sa lupa ay nabubuhay na nga sa Kanyang mga sariling kalooban sa langit, na namumuhay tayo bilang mga tunay na mga Kristiyano na tinatawag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwid po baga kung ang lahat ng mga tao sa lupa ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus o katawan ni Kristo, makatitiyak po tayo na tayo po sa Kanyang pagdating na muli. Hindi na niya tayo hahatulan kung hindi pagkakalooban tayong lahat ng karapatang makapasok doon sa Kanyang ipinangangako na buhay na walang hanggan. Ngayon po ay Huwebes na muli ng gabi, Agosto 14, 2014 po. Napakabilis po ng mga lakad ng kapanahunan kung kayo ay matamang nagmamasid sa ating mga kapaligiran. Datapwat nalalaman po natin ang pag-igsi ng mga araw o ang pagbilis ng lakad ng panahon. Ito po ay Kanyang ginawa hindi po para sa lahat ng mga tao, kung hindi upang ang Kanyang mga tunay na mga anak. Katulad po sa sinasabi sa San Mateo, sa Kanyang pangkat 24,
lalago ang katampalasanan, marami ang lalayo sa Diyos, at magkakaroon ng mga kapighatian na ang mga kapighatiang yaon ay hindi nangyari magmula pa ng lalangin ang sanglibutan. At maliban nga na paikliin ang kapanahunan natin sa huling araw, wala pong laman na makakaligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga hinirang, pinaiikli, kung inyong nararamdaman, hindi po pinaiikli ang araw, gayon din ang oras natin, 24 oras sa bawat isang araw. Kung hindi, pinabibilis ng Diyos ang lakad ng kapanahunan. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na natin muli ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso, ang ating mga pakikinig. Italaga na natin sa ating banal na gampanin na tayo'y muli pong makapagniig sa Kanya. Muli tayong makaluhog. Higit na nga, muli tayong makarinig ng Kanyang mga banal at dalisay na aral. At ito ang dapat nating sampalatayanan, isakabuhayan, gamitin sa araw-araw ng ating pamumuhay at sa pamamagitan po lamang ng pakikinig ng mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, tayo makatitiyak kung ito po matama nating sinusundan. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Maliban na nga kung tayo'y nakikinig at sumasampalataya na walang kabuluhan o wala naman tayong pananampalataya. Kaya nga po sa Huwebes ng gabing ito, nais po ng Diyos sa Kanyang pangalan, Kristo Jesus, itiklop muna natin ang ating mga tuhod. Tayo po, uusal muna ng isang maikling panalangin. Hihingi tayo ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga kasalanan at hihingi tayo ng mga gabay at mga pamamatnubay para po tayo wag mangaligaw sa ating paglakad sa daan ng buhay. Dakilang Panginoon po naming Jesus, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ang Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama na Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Diyos ng iyong mga propeta, sa loob ng iyong banal na bayang Israel. Ikaw rin po ang tumawag na awat na habag. Pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ng aming minamahal na mga magulang. Ama, sa pangalan mong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kami. Una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California. At sa bawat tirahan ng mga kaibigang ibinigay mo sa amin at ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Matutunghan mo kaming itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nangangayupa pa kami sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Tanggapin mo po, Ama, ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Hindi mo po kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Pinakain mo kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat po
lalo mong ipinaliliwanag sa amin. Pinatitibay at pinatitingkad sa amin, dinaragdagan, itinuturo sa amin ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, wag po sanang maging dahilan ang marami naming mga kasalanan upang hindi mo po kami pakainin ng iyong mga banal na aral. Ama, anuman po ang nasumpungan mo, nakita at narinig, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga hamak ng mga nilalang. Higit na nga po sa lahat, sanhi po ng ang halos lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay, nasa kanila pang mga kabataan at kanila pang mga kamusmusan, kawalan pa ng lubos na kaunawaan kung paano ang matuwid na paraan ng paglilingkod at ng pagkatakot sa iyo. Panginoon naming Jesus, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ipinagpapasalamat din po namin sa iyo na maging lahat ng aming mga minamahal sa buhay, hanggang ngayon pinagpapala, binibigyan mo sila ng kagalingan at kalakasan, pinagbubuksan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal. Hanggang ngayon patuloy mo pa rin iniingatan ang aming mga anak na tulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth, ni Joel, maging ang aming mga manugang tulad po ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Kahit na po ang aming mga kapatid sa laman, hanggang ngayon iniingat at binubuhay mo pa. Salamat sa iyo, tulad po ng patuloy mong pagpapala kay Expectacion, kay Prospero, kay Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, gayon din po kay Fe at kay Lolita, at sa kanilang mga asawa at kanilang sariling mga sangbahayan. Aman Diyos, maraming salamat po sa iyo, at higit na nga po sa lahat ang aming mga apo, ang aming mga apo, na meron pang mga kamusmusan na hanggang ngayon sila po iring iniingatan. Maraming salamat. Hindi mo pa rin pinababayaan sina JC, si BJ, JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, at ang ilan sa amin pong mga minamahal sa buhay na nawawalay sa amin sapagkat nangingibang bansa at mga bayan upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at ni Ana Lira, ni Bayan Guanson, ni Jacob, ni Susan, ni Lenlen, ni Lolita, ni Jingjing, ni Fe, ni Ador Aquino, ni Pido at Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor. Ama, sila po'y napapawalay sa amin. Isang bagay lang ang lagi mong maririnig sa amin, hindi namin nalilimutang patuloy naming ipanalangin sa iyo ang kanilang mga kalagayan. Higit na nga po sa araw at oras na ito, saan man dako ng sanglibutan silang lahat nangaroon, huwag mo po sana silang ilalayo sa iyong makapangyarihang paningin. Tulungan mo pong lumawig pa ang kanilang mga hiram na buhay, makasumpong pa ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, at dumating nawa ang iyong kalooban. Sila pong lahat ay tipunin mo po, Panginoon. Nakikiusap kami sa iyo, sa iyong banal na bayan, kapiling ang lahat ng mga kaibigang ibinigay mo po sa amin at ang lahat ng iyong mga anak sa iyong banal na iglesia. Dito'y patuloy ka naming masamba at mahintay ka namin. Sa ikalawang pagparito mo po kaming lahat, magkasama-sama doon sa ipinangangako mo pong kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon.
Ama, sa Huwebes ng gabing ito, sa iyo pong pagtuturo sa amin, gabayan mo po kami, patnubayan, at kasangkapanin mo po ang bibig at labi ng iyong walang kabuluhang alipin. Langkapan mo sana ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig. At kung ito ay dumating sa aming pandinig, manampalataya po kaming lahat na ikaw nga ang aming nag-iisang buhay na Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang aming nag-iisang pastor, ang aming obispo, ang apostol, saserdote ng aming mga kaluluwa, na ikaw lamang ang aming tagapagligtas. At sa Huwebes ng gabing ito, hipuin mo nawa kaming lahat. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, at ang marami na po sa amin na patuloy ng tumatanda at nanghihina, at nalalaman naming malapit na rin kami sa araw ng aming mga pagtulog sa aming mga libingan. Una ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po si kapatid na Rosita, si Prospero, si Glenda, si Concepcion, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia, si Mirna, si Expectacion at si kapatid na Rogelio. Mahabag ka sa amin, Ama, dagdagan mo pa po sana kami ng buhay, kagaling at kalakasan, ng marami pang mga araw at ng mga taon. Gagabayan mo po lamang kami araw-araw ng iyong diwang banal. Masumpungan mong kami, Panginoon, patuloy na naglilingkod sa iyo ng buong kataimtiman at katapatan hanggang aming mga kamatayan. Ama, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, isinasamot ipinakikiusap namin, na naway iyo pong ibasbas at ibendisyon sa aming lahat. Sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin ang ihanda at italaga ang ating mga sarili sa atin pong pakikinig sa banal na paksa na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa kanyang kaharian sa langit, at nais niya na iparinig sa atin sa atin pong gagawing mga pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating aklat sa unang Korinto, sa kanya pong kapitulo 9 at ang talata ay 26. Sa ganito rin ako'y sumusuntok, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ito pong ating paksa, kung sa tinatawag na praktikal o materyang pananalita, ito po ay kumakatawan po sa isang tulad sa isang boksingero. Tulad po ng nakikilala natin yung ating kasalukuyang kampyon sa buong mundo na si Manny Pacquiao. Kung sumuntok si Manny Pacquiao, nakikita po natin karamihan po ng kanyang suntok sa kanyang mga kalaban ay talagang tumatama sa mukha ng kanyang kalaban. Kaya naman po, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay nangapasulat sa Biblia sa ikatututo natin, at kumbagaman tila mga praktikal na mga bagay ang mababasa natin na ginagamit ng mga mangangaral kamukha ni Apostol Pablo. Ang atin pong gagamitin yaong espiritual na pakahulugan. Espirito o espiritual na ibig na ituro sa atin. Kaya nga kung ito'y basahin natin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan sa King James Version, sa Corinthians chapter 9 and the verse is 26. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Yan po ang English version. Pareho rin po sa Tagalog.
Sa ganito, ako'y ka ay sumusuntok o tumatakbo, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Sa makatwid, ang aral dito, si Apostol Pablo, alam natin kung sino si Apostol Pablo. Ito ang huli sa mga apostol na tinawag ng Panginoong Hesukristo at kanyang isinugo sa kahintilan upang dalhin ang kanyang pangalan at ang kanyang ebanghelyo sa mga tao na labas ng bansa ng Israel. At dito nga po sa mga kapatiran sa Korinto, meron siyang ibig ipakilala. At para madaling matutuhan at maintindihan, gumagamit si Apostol Pablo ng mga halimbawa. Para akong boksingero, para akong manlalaro. Pero pag ako'y tumakbo, halimbawa, sa takbuhan, o ako'y sumuntok, halimbawa, boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Na kung liliwanagin lamang, when he aimed to the enemy o to the opponents, na kapag siya ay wika nga ay gagawa, hindi mawawala ng tinatawag na saysay yung kanyang paggawa tulad ng kanyang pagtakbo kung sa takbuhan, track and field, sa pagsuntok kung sa tinatawag na suntukan, sa boxing, siguradong sigurado siya po ay panalo. Hindi kami tulad ng iba na sumusuntok sa hangin. Ngunit, ito nga po ay mayroong espiritual na mga pakahulugan. Ang tanong po natin, bakit po baga ibinangon nga sa atin ng Panginoong Hesukristo ang paksang ito mula po sa mga banal na kasulatan? Napakarami ng sita sa Biblia, napakarami ng mga salita sa banal na kasulatan. Bakit ito pa ang inibig ng Diyos na ibangon sa atin? Ano ba ang ibig ituro nito sa atin? Ano ang mga kasalukuyan po baga na nakikita nating mga tao sa huling araw na ito sa ating kapaligiran na dapat nating kilalanin na wika nga may kinalaman sa ating paksa sa Huwebes ng gabing ito? Buksan po natin ang Sepanyas. Bakit nga po baga ibinangon itong paksang ito sa atin ng Diyos? Buksan natin ang Sepanyas 1:14. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Alin? Sa makatwid baga ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Bakit po ito ang isinagot sa ating katanungan? Bakit ba sa ating paksa? 1 Korinto 9:26, sumusuntok ako, hindi gaya ng mga sumusuntok sa hangin. Pagsuntok ko, taman-tama yung aking pinupuntirya. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, bakit nga po? Ito ang kasagutan sa tanong natin, bakit itinuturo sa atin na si Apostol Pablo pag sumuntok, tatamaan niya ang muka ng kanyang kalaban. Ang wika ng Sepanyas 1:14, malapit na ang dakilang kaarawan ng Panginoon. Nagmamadaling mainam at ang mga makapangyarihang tao sumisigaw doon ng kalagim-lagim. Sa makatwid, malapit na po ang ikalawang pagparito at hindi na natin kailangan ng marami pang kapaliwanagan.
Pag binabanggit yung araw ng Panginoon, yung second coming, yung Judgment Day, na kung saan sa araw na yon, hahatulan ng tao o hahatulan ang tao ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo nang ayon po sa kanilang mga ginawa habang sila ay nabubuhay. Sa mga tuwid, dito sa ating paksa, ibig na ipakilala ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo na kinakailangan tayo ay makatiyak. Kinakailangan po makasiguro tayo. Saan tayo kinakailangan makasiguro? Kailangang tamaan natin yung ating tinatawag na pinupuntirya sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, ang espiritual na aral nito, ibig ng Panginoong Jesucristo na tayo makatiyak sa ating mga paglilingkod sa Kanya na hindi maaaksaya ang ating panahon, ang ating gugol, ang ating paghihirap, ang ating mga pagsamba, pagluwalhati, paninikluhod, mga panalangin at lahat ng mga ginagawa natin. Matiyak nating nakakarating sa Kanya. Para dumating man ang ikalawang pagparito, makakatiyak tayong makakapasok tayo sa langit at hindi tayo makakatulad ng napakaraming mga taong sumisigaw ng kalagim-lagim. Bakit? Hindi sila nakapanalo, hindi sila nakatama. Kumbaga sa suntukan, talo sila ng kanilang kalaban. Mga kapatid, kaya nga sa atin sa huling araw na ito, anong dapat nating higit na pakatandaan ayon sa mga banal na kasulatan at dapat nating kilalanin na talagang malapit na at kailangang matakot na tayo na kailangang pag-aralan na natin ang pamamaraan ng ating mga paglilingkod sa Kanya. Baka ang lahat ng mga ginagawa nating kabanalan wala palang kabuluhan. Mga kapatid, nalalaman natin, huwag naman kayong magagalit. Ang daming nagsasabi sa amin, kapatid na junior, wag na ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon. Dito na nga po kami ipinanganak, dito na kami nadapa, dito na kami babangon. Halimbawa, sa kanilang pagiging saradong Katoliko, pagiging saradong iglesia ng tao, pagiging saradong iglesia ng araw ng Sabado, iglesia ng kung ano-anong mga pangalan. Kaya dapat po mag-isip na tayo, mga kapatid at mga magulang. Basahin po natin ang ikalawang Timoteo, kung ano ipinaliliwanag ni Apostol Pablo kung bakit kailangan na pag-aralan na natin ang ating tinatawag na kinaroroon ng mga pananampalataya. 3:1, dadapwat alamin mo ito, ikalawang Timoteo, na sa mga huling araw darating ang mga panahong mapanganib. Bakit po? Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagtungayaw, malaki, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, at sa 3:3 ng ikalawang Timoteo din, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilong, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan kaysa maibigin sa Diyos, na may mga anyo ng kabanalan, dadapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ano ang pagpapatunay ng Biblia na talagang kailangan pag-aralan na natin ang paraan ng ating paglilingkod kung ito nga ay talagang katanggap-tanggap sa Diyos, sapagkat nakikita na natin ang tinatawag na mga huling araw
Naririto na po tayo sa huling araw. Mapanganib. Talaga namang delikado. Patuloy ang pagsagana ng krimen, ng katampalasanan, ng pagnanakaw, ng mga tinatawag na sari-saring mga paglago ng mga kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae, walang katutubong pag-ibig, pag-ibig sa salapi. Kaya pati magmula doon sa mga matataas na pinuno ng gobyerno, maging sa matataas na pinuno at mga tinatawag na mga inaakala nating dapat sana'y maging mga gabay natin, maging sa ating mga relihiyon na kinaroroonan. Nakikita natin ang katiwalian, nakikita natin ang tinatawag na katampalasanan, nakikita natin lahat ng sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 3. Ang lahat po ng kanyang hinula na magaganap sa huling araw, ito po nangyayari sa atin sa huling araw na ito. Hindi ba ang mga tao ay maibigin sa kanilang sarili? Hindi ba nakakakita tayo dyan ng mga nahuli na sa pandarambong? Ang dami ng mga katunayan. Sila pa ang may lakas ng loob na magmalaki at magsabi pang sila'y kakandidato sa presidensiya, sila ihahalal pa ng bayan, sila gusto ng bayan, at ang mga ibang mga tao'y naninira lamang para sila'y alisin sa pwesto. Pagmamahal sa sarili. Mga kapatid, ayaw pang bumaba, ayaw pang aminin na sila ngay mga mandarambong at mga magnanakaw, sila'y mga economic saboteur, sila ay mga magnanakaw ng kabangyaman ng ating pamahalaan, mga kapatid. At ito rin ang nangyayari sa iba't ibang mga leader ng mga bansa sa lupa. Mga mapagmalaki, mga mapagtungayaw, at ang mga anak masuwayin sa mga magulang. Mga walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Nalalaman na po natin yan. Ang katutubong pag-ibig, una na nga, mga kapatid, halimbawa, isang lalaki kailangan babae. Ang pag-ibig o ang kanyang iibigin ay nangyayari ngayon, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi po katutubo yan. Mga walang paglulubag. Pag naisipan nila, meron dumaan, nakatuan, patayin. Walang paglulubag, walang pagpipigil. Mga palabintangin, mga mababangis. Kaya ngayon, maski na tanghaling tapat, mga kapatid, yung mga akyat bahay, yung mga martilyo gang, nakikita natin sa TFC channel, walang pinipiling oras, wala ring pinipiling lugar, kung matao man o walang tao, kahit na. Napakaraming tao, tuloy ang pagnanakaw, tuloy ang pandarambong, tuloy ang pang-hold up. Bakit? Mapanganib ang panganahon, mga magulang at mga kapatid, ang wika ng banal na kasulatan. Kaya nga sa ating paksa, ibig ni Apostol Pablo, na kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, makatiyak tayo na tayo po ay katanggap-tanggap sa Diyos at hindi tayo naglilingkod na walang katiyakan. Napakarami ko na pong nakasamang mga tao na mga banal sa kanilang sarili na may mga talagang anyo ng kabanalan. Marami akong nalalaman at nakikilala at nakasama ko na naglilingkod ika sa Diyos. Datapot pag tinanong mo sila, mga magulang at mga kapatid, kayo ba'y nakakatiyak sa ginagawa ninyo? Sa pagtuturok ninyo ng kandila sa mga Diyos-Diyusan, sa mga santo, sa mga santo ninyo, sa mga birhen ninyo? O kaya doon sa inyong mga kinikilalang mga wika nga, sugong anghel, kayo ba'y nakakatiyak na makakapanhi kay sa langit kung abutan kayo ng kamatayan o ng ikalawang pagparito dyan sa inyong mga ginagawa? Ang marami po nagsasabi, pagdating ika sa pagpanik sa langit, wala ikang nakakatiyak.
Hindi pala kayo nakakatiyak Bakit wala kayong tigil sa pagbibigay ng ikapo, pagbibigay ng tinatawag na special donation tuwing anibersaryo, birthday ng obispo, kung ano-anong katakot-takot na ibinebenta sa inyo, bili kayo ng panyo, bili kayo ng kandila, bili kayo ng payong, para kayo ay makarating sa langit. Tapos hindi naman pala kayo makakatiyak sa inyong ginagawang mga kabanalang iyan. Yan po ang dahil kung bakit ibinangon ng Panginoong Hesus ang unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 26 na tinitiyak ni Apostol Pablo, sa ganito, ako'y sumusuntok. Ang ibig sabihin, sa ganitong paglilingkod, ako ay naglilingkod sa Diyos, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ang ibig ipakilala ni Apostol Pablo, ang pamamaraan ng paglilingkod ko, tiyak na tiyak. Tinatanggap ng Diyos. At ako ay papasok sa langit. Ang ibig lamang ipakilala. Ano pa po baga? Ang higit sa lahat ay dapat nating pakaunawain sa nahayag na nagaganap sa buong sanglibutan sa ngayon. Buksan natin ang Sepanyas 1:15. Para po tayo magkaroon ng takot. Let us review the most important thing in our lives. Ang pinakamahalaga po ang tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Mga kapatid at mga magulang, bakit? Ano pa ang itinuturo? Ipinakikilala, hinuhulaan ni Propeta Sepanyas na magaganap dito sa lupa. At dapat na pag-aralan na natin ang ating mga lakad o ang paglilingkod natin sa Diyos. Sa 1:15, ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan. Ayan po, ang araw na iyon, kaarawan ng kapuotan. Marahil hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa ang mga kapuotan o kapuotan ng isang tao laban sa kanyang kapwa-tao. Yung tinatawag na intriga. Kapuotan, halimbawa ng mga Pilipino sa mga incheck. Kapuotan ng mga malalayang pamahalaan laban sa komunismo. Mga kapuotan yan. Mga wika nga maiigting na mga damdamin na nagbubunga ng kakilakilabot na mga wika nga pamumunga tulad ng digmaan, patayan, paglalagay ng bomba, yung tinatawag na basta na lamang papatayin yung mga kapwa-tao nila dahil napupuot. Araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan, Sepanyas 1:15. Kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsalimuot ng kadiliman. 1:16. Kaarawan ng pakakak. Kapag ginagamit po yung salitang pakakak, yun ay trumpeta, trumpet. Saan ba ginagamit yung trumpet? Una na nga, yan ay senyal. Pag umihip ang trumpeta ng militar, kadalasan po yan, mga kapatid at mga magulang, ay meron digmaan. Yan ang sumasagisag sa digmaan. Kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. Yan, mga kuta, mga puwersa yan, mga wika nga, yung kani-kanilang tanggulan na pangtanggulan nila laban sa mga kalaban, digmaan. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao at sila'y magsisilakad na parang mga bulag. Ayan. Kaya nga nangyayari, wala pong tinatawag na diretsong lakad ang mga kabuhayan ng mga tao sa buong sanglibutan. Ang halos lahat ng mga tao ay tila mga bulag. Parang mga bulag ang mga tao. Hindi sila nakakatiyak ng direksyon ng kanilang mga lakad. Parang mga metakip ang kanilang mga mata. At walang katiyakan
sa kanilang mga wika nga pamumuhay sa araw-araw, higit na nga sa kanilang mga paglilingkod sa kani-kanilang mga Diyos o sa kani-kanilang inaakala ay mga daan na papunta doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Anong katunayan? Ang wika ni Propeta Solomon sa kanyang aklat ng kawikaan na talagang ang mga tao ay parang bulag sa paglakad nila. Lalo na nga po sa kanilang mga pananampalataya, sa kanilang relihiyon na inaakala nilang yung Diyos na pinaglilingkuran nila, yun ang tunay na Diyos, papunta sa langit. Kawikaan 14:12, may daan at tila matuwid sa tao. There are ways that seemeth right to a person or righteous to a person, but the end of it sa Bibliang Ingles are the ways of death. May daan, may iglesia, may relihiyon, may Diyos na akala ng tao magdadala sa kanila sa langit, pero ang dulo noon ay mga daan ng kamatayan o kahapisan, kalumbayan, digmaan, kamatayan, hindi lamang sa katawang lupa, kamatayan, mga kapatid, hanggang doon sa impyerno, sa makatwid sa sumpa ng Diyos. Bakit hindi nila natitiyak na yung kanilang pinaglilingkuran hindi pala makapagdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan? Sa patuloy na mga kahirapang nagaganap sa mga huling araw na ito, ano nga po baga ang kinasasadlakan ng maraming mga tao? Sa halip na maglingkod sa Diyos, kanino o saan higit na napapasadlak ang puso at pag-iisip ng halos lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan. Buksan natin ang unang Timoteo, dahil nga po sa kahirapan dahil nga po sa napakaraming suliranin, dahil nga po sa maraming mga kalumbayan na ibinibigay ng Diyos sa mga tao sa lupa, saan napapasadlak ang maraming mga tao. Sa kanyang unang Timoteo 6:9, datapwat ang mga nagsisipagnasa na yumaman. Ayan. Dahil sa kahirapan, o lalo na nga dyan sa ating inang bayan, taon-taon, milyon-milyon ang grumagraduate sa koleyo. Wala namang mga trabaho, mga kapatid at mga magulang. At sa Pilipinas pala pagdating mo ng anyo 36 o 40, hindi ka na pwedeng magtrabaho dahil gusto nila yung mga batang-bata ang kanilang wika nga, empleo. Bakit ganyan sa ating inang bayan? Mga kapatid, kaya ang daming mga Pilipino, walang direksyon ang buhay. Kaya nga sila napapasadlak sa tinatawag na domestic job. Mga Pilipinong mga nurses, ang iba mga doktor pa, mga teacher, mga inhenyero, walang makuha trabaho sa Pilipinas. Pupunta ngayon sa Saudi Arabia, Middle East, punta sa China, punta sa kung saang-saang lupalop ng sanglibutan. Anong ginagawa? Ang mga kadalagahan natin, nire-rape na, binubusabos pa. Mga kapatid, yung iba'y sinasaktan, yung iba'y ibinibilanggo, yung iba'y pinapatay. Bakit? Nang dahil nga po sa kahirapan, lalo na nga dyan sa ating inang bayan, hindi na makaahon-ahon sa kahirapan. Mga kapatid, kaya nga ano nangyayari? Ang wika ng ating pag-aaral sa 6:9, sa kahirapan, nagsisipagnasang yumaman. Talaga namang saan pa pupunta ang isang Pilipino kung talagang wala nang makain? Para makaahon sa kahirapan, kailangan yumaman. At dahil nga sa pagnanasang yumaman, mga kapatid, nangahuhulog sila sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang nagdudulot o naglululong sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. At dahil nga sa pagnanasang yumaman sa isjis, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ayan, nang dahil
Sa kahirapan, ang mga tao, ipinasok yung kanilang pagnanasa, yung kanilang puso at isipan sa pagtatamo ng salapi para makaahon sa kahirapan. Ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan, at sa pagnanasa ng iba, nangasinsay sa pananampalataya, napalayo sa Diyos, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kaya nakita natin, yung matataas na pinuno natin sa gobyerno, magmula doon sa tip senatong hanggang dyan sa tongregista at mga senatong natin. O hindi ba? Nagkakuntsaba sila. Meron silang kasabwat na itong Napoles na ito, na gumawa ng mga tinatawag na peke na mga non-government organization na parang yung pala'y tagasahod ng kanilang mga korupsyon. Yung palang mga pera ng bayan na dapat sana ipambili ng tinatawag na mga gamot para sa mga walang salapi na mga Pilipino sa ospital, at gayon din pangpatayo ng mga eskwela, pampatayo ng mga tulay, pampaespalto ng mga lansangan, pandagdag ng sweldo ng mga teacher, para mga teacher wag namang magmukhang kaawa-awa. Yung pala'y salapi ng bayan ay ninakaw nito mga demonyong mga senador at mga tongregista natin. Ba't nagkaganon? Sapagkat sa halip nga na hanapin nila ang Panginoon Diyos, sa halip nga na kanilang paglingkuran, sa halip nga na kanilang usisain ang kanilang relihiyon kung ito nga ang katotohanan, at sila ay mabuhay na matuwid sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Sa halip na hanapin nila ang katotohanan, anong ginawa nila? Bumaling sila sa pag-ibig sa salapi. Kaya nangyari, ayan, nakaw dito, nakaw dyan, ang napinsala ang ating inang bayan. Kaawa-awa, lalo na nga yung mga bata na walang eskwela, walang tulay, walang tinatawag na pambili man lang ng sapatos, pambili man lang ng notebook at ng gamit sa eskwela. Nakikita natin yan. Nandahil nga sa ang mga tao, sanhi ng patuloy na paghihirap, ibinaling ang kanilang mga puso at kaluluwa sa pagnanakaw dahil upang sila ibig nilang yumaman para matugunan nila at malampasan nila ang paghihirap na ibinibigay ng Diyos sa sanglibutan. Makapagliligtas po baga ang kayamanan o salapi sa tinatawag na kahirapan ng mga tao na kasalukuyang nagaganap sa sanglibutan? Hindi lamang sa Pilipinas, ibig kong malaman ninyo, sa buong mundo ang korupsyon ay nangyayari. Basahin natin ang hula ni Propeta Sepanias 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Hindi po makapagliligtas sa ikalawang pagparito. Pati ang kayamanan ninyo, kayong mga Napoles, kayong mga tip senatong, kayong mga tongregista, kayong mga magnanakaw. Pagdating ng ikalawang pagparito, kasama kayo, susunugin. Kasama ang inyong ginto at ang inyong pilak. Hindi makapagliligtas sa galit ng Diyos sa kanyang paninibugho. Ano ba yung tinatawag na pinaninibughuan ng Panginoon? Ano po ba ang pinaninibughuan ng Panginoon Diyos, na ito palang dahilan kung bakit sa ikalawang pagparito ay susupukin niya ang napakaraming mga tao, kahit na yung mga mayayamang mga tao? Exodus 20:3, basahin po natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. 20:5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, Diyos na mapanibughuin, dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak
hanggang sa ika-3 at ika-4 na sali ng lahi ng mga napopuot sa akin. Darating ang ikalawang pagparito, papatayin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Ano ang dahilan ng pagseselos ng Diyos? Nandun sa dalawang tapyas na bato, unang-una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin eh. Ano bang ginawa ng mga tao sa lupa? Vicarious Filii Dei. Yung Papa sa Roma raw, Vicarious Filii Dei, kahalili daw ng Diyos. O di pinalitan ninyo ang Diyos. O yun namang iglesia ng tao. O si Kristo'y tao. Ang obispo namin, sugong anghel. Naku po, Panginoon kong Diyos, ganyan din kayo. Wala rin kayong iniwan sa mga Katoliko. At ang halos masasabi ko lahat ng relihiyon, maging ang lahat ng mga Protestante. Wala pa akong nakitang relihiyong Protestante na pinuri ang Panginoong Jesucristo kung hindi yung kanilang mga leader, yung kanilang mga pastor, yung kanilang mga obispo. Hindi ako nakarinig ng sino mang pinuri ang Panginoong Jesucristo. Yung mga Protestante na yan. Introduction pa lang ng kanilang mga leader, sasabihin sa iyo, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy, takot-takot na mga degree. Ang Panginoong Jesucristo, anak lang ng kalpintero, tinamaan ng sinalibad ng nagagalit ang Diyos sa inyo. Kaya nga kayong mga membro, pag-aralan nga ninyo ang inyong mga pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Baka kayo'y kasama dyan sa mga sumusuntok sa hangin. Baka ang lalaki ng abuloy ninyo, ang ikapo ninyo, baka ginugugol ninyo ang araw at oras ninyo dyan sa mga relihiyon ninyo dahil kayo tesorero, kayo mga korista, kayo diakono, diakonesa. Hindi kayo makaalis dahil sa sa kapurihan. Puro kayo paimbabaw. Kalimutan ninyo yan. Layasan ninyo yan. Hindi kayo maililigtas ng mga iglesyang iyan. Mga kapatid, naninibugho ang Diyos sa inyo. Sumusuntok kayo sa hangin. Kaya nga bilang huling katanungan po natin, bakit nga po baga ayon kay Pablo sa ating paksa, siya ay hindi sumusuntok sa hangin? Ayan, kunin naman natin ang paninindigan ni Apostol Pablo at matutuhan natin kung paano siya nakatiyak na papanhik siya sa langit. Sa kanyang 2 Timoteo 4:6, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ito po yung tagpo. Umigit kumulang anyo 69 hanggang 70 nang siya po ay dadali na sa Roma para pugutan ang ulo. Sumulat na nga po siya sa kapatiran, una nga po kay Timoteo. Ako ika'y iniaalay na. Sa pagkakataong ito, nakikinikinit ako, inilalarawan ko sa aking isip, nakakadena na si Pablo, sakay ng barko, dadalhin na nga po sa Roma para pugutan ang ulo. Mga kapatid at mga magulang, ako iniaalay na. 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Ayan, kumbaga sa boxer, nakipagboxing siya. At alam natin kung ano ang kalaban ni Pablo. Una na nga, mga kapatid, ang mga pinuno ng kadiliman. Yan ay mga tao na pinasok ng espiritu ni Kerubim. Mga kaaway ni Apostol Pablo, pero tinalo niya yan. Ako ika'y iniaalay niya. Iniaalay na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Pagsuntok ko, tama-tama. Hindi ako sumuntok sa hangin. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Ayan. Paano? Nakatiyak si Pablo, kaya sinabi niya sa ating paksa, ako'y sumusuntok, hindi katulad ng ibang tao na sumusuntok sa hangin. Iningatan ko ang pananampalataya. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Ano bang ginamit na sandata na mabuti ni Apostol Pablo? Romanos 7:12, ngayon nga ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ng Diyos matid at mabuti. Ayan. Yung salita ng Diyos ang ginamit ni Apostol Pablo. Yung mga aral, yung mga palatuntunan, sinunod niya, pinagtapatan niya hanggang pupugutan na siya ng ulo. Kaya sinabi niya, nakakatiyak ako. 4:8, paano niya matitiyak? Ayon sa kanyang sulat din, 4:8 ng 2 Timoteo, buhat ngayon,
Natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kung hindi gayon din naman sa lahat ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Hindi lamang si Pablo ang makakatiyak, pero sino pa ayon sa kanya, kung hindi gayon din naman ang mga tao na naghahangad ng kanyang pagpapakita. Mga kapatid, isa po ako doon. Nakakatiyak din ako, hindi ako sumusuntok sa hangin. Ayon sa sinasalita ni Apostol Pablo na aming tinutularan, katulad sa sinasabi sa unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad tayo sa mga iglesia ng Diyos, mga kapatid na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Si Apostol Pablo tumulad din doon sa pinanggalingan ng iglesia ng Diyos, doon sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. Ako'y nakikitulad sa pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos ni Apostol Pablo. Mga kapatid, sa huling araw na ito, hindi tayo nagtayo ng ibang iglesia, hindi na tayo pwedeng magtayo ng nakatayo na at walang ano pamang pangalan sa silong ng langit, maliban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na sukat nating ikaligtas. Kaya nga saan ginugol ni Pablo at ng lahat ng mga unang mga banal ang kanilang mga paglilingkod sa Diyos at nakakatiyak silang hindi sila sumusuntok sa hangin. Unang Korinto 1:1, si Pablo tinawag maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Sino pa? Si Sostenes na ating kapatid, tinawag din ng Diyos. Saan inilagay? Sa iglesia ng Diyos. Sa makatwidbaga sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang talatang ito ng unang Korinto 1:1 hanggang 2, ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto, mga hentil, na dito'y ipinaliliwanag ni Apostol Pablo sa iglesyang ito, babanalin tayo ng Diyos, hindi tayo babanalin sa simbahang Katoliko, hindi tayo babanalin sa iglesia ng tao na si Kristo'y tao. Mga kapatid, walang kapangyarihan ng tao na banalin ang kapwa-tao. Isa lang ang makapagpapabanal, si Kristo na Diyos. Ayon sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. Ngayon, ano po ang banal na ipinapayo? Ano po ang banal na bagay na ipinapayo sa atin ng Diyos sa ating mga araling ito? Efeso 5:14. Kaya nga sinasabi niya, gumising kang natutulog, magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka niya. Liliwanagan ka ni Kristo. Ang wika ni Apostol Pablo, hindi ako katulad ng marami, sumusuntak sa hangin. Pag ako'y lumaban, sigurado baksak ang aking kalaban. Bakit? Mga kapatid, nakikipagbaka ako ng mabuti. Ginagamit ko ang mga salita ng Diyos. Pinagtatapatan ko ang aking pananampalataya hanggang aking kamatayan. At ako ay nasa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga ang maraming mga kapatid natin, na bagaman iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa katawan ni Kristo, gumising ka na natutulog. At ang marami namang mga kamag-anak natin, hanggang ngayon Katoliko pa rin, hanggang ngayon iglesia pa rin ng tao, hanggang ngayon Sabadista pa rin, hanggang ngayon Protestante pa rin, gumising kang natutulog. Sa Sepanyas 2:2, kailangan ba talagang gumising na tayo at bakit? Bago ang pasya ay lumabas, bago ang hatol ay dumating o ang ikalawang pagparito, gumising na tayo. Bago dumaan na parang dayami ang kaarawan ng Diyos, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, gumising na tayo sa pagkakatulog. Wag na ninyong panghinayangan yung mga rosaryo ninyo. Wag na ninyong panghinayangan yung mga kandila. Wag na ninyong pag-aksayahan ng panahon yung mga prosesyon ninyo.
kung mga mahal na araw, kung mga araw ng mga piyesta-piyesta ninyo, limutin na ninyo yan, layasan na ninyo yan. At sa 2:3 ng Sepanyas din, bago dumating ang ikalawang pagparito, hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan, hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala, malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Diyos. Ito ang dahilan. Kaya ibinangon ang paksang ito. Marami pa sa ating mga mahal sa buhay, nandiyan pa sa Katolisismo, nandiyan pa sa mga pagsamba sa mga larawan, nariyan pa sa mga iglesia ng tao, sa utos, aral ng mga Hudyo at ng mga demonyo. Ito na ang panahon para paalalahanan natin sila bago dumating ang galit ng Diyos. Gumising tayo. Lumayas tayo sa kanila. Mga kapatid at mga magulang, alam natin, hanapin na natin ang Panginoon saan naroon ang Panginoon. Sa San Juan 12:26, kung ang sino man nagnanais na maglingkod sa akin, sumunod sa akin, kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Colosos 1:18, si Kristo, ulo ng katawan, sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Ano ang naroon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kinaroroonan ng kapatawaran, ng katubusan ng ating mga kaluluwa. Colosos 1:14. Amen. Ito po ang ating naliwanagan. Huwag tayong sumuntok sa hangin. Ito nawa ang ipagpala sa atin ng Diyos at kanyang ibasbas sa atin magmula ngayon magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu. Ito daw ang ipagkaloob sa ating lahat magmula ngayon magpakaikailanman. Amen! Hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.